Ang araw mga parts, no, sira na. So nabili lang din natin ito sa murang halaga, 25 pesos. So ang interest ko lang dito kasi itong lock na to, kasi meron tayo dito na road bike na RD. So tingnan natin to. Pakita ko lang sa inyo, no. Ayan, kita nyo ba? Ang tatak niya ay Japan. So dahil maganda to, nagka-interest ako. Yun nga lang, wala siyang lock dito. So ang nangyari, tinabi ko to ng matagal na panahon. Then nung one time nag bike ako dyan, nakakita ko ng sira na to. Kasi ayan, kita nyo yung roller niya dito, matutulis na. So hindi na siya magagamit. Ang interest ko lang ito. So ito ililipat ko dito sa Shimano. So ayan, simulan ko na. Pagkakalas nga lang pala nito, ganito, may ano yan, may lock parang sa electric pan. Ayan, susungkitin nyo lang yan. Ayan, yan. Oh. So bali malambot na siya kasi inanuhan ko na siya ng WD-40. Tanggalin natin yan, tapos ito, yun, tinulak na natin. So igkas ang spring nito kasi doon nakapasok yung spring yan, iniikot pa ganun. So kailangan, yun, makita nyo, sumipa siya. So ayan, ikutin natin to. Ang ano nito, halos parehas lang yan, nagkakaiba lang yung mga design nila. So, yung mga design nila sa labas, pero yung mechanism nila parehas lang, pero hindi po lahat ganito. Merong parang iniipit lang. So pagka nakita ka ng ganito, ibig sabihin isa lang yung design nila sa dulo. Ayan, ito yung kailangan natin. Yan, nakugot na natin, no. Ayan, ito yung mga kailangan lang natin, mga ano na natin tanggalan. So isprehan lang muna natin ano. So bali kasi yung spring nito, nakita ko mas maganda siya kasi square type siya. So mas maano to, mas malakas sumipa kaysa dito. So bali ito sana i-retain ko lang. Kaya lang ang mangyayari dito, papalitan ko na lang siya. Ito na yung ipapalit ko. So ganun, tingnan ninyo kung alin ba yung the best sa parts pag nakalas nyo na, kung alin ba yung medyo sariwa at pas bago. So syempre yun ang gagamitin nyo. So sa experience ko kasi, kaya nakita ko na mas maganda to kasi ano, square siya, yung hindi siya bilog. So malakas sumipa to. Brush lang natin para pumuti. So ayan, bawat gawa ko nga pala ng bike lagi kung kasama to WD-40. So hindi ko naman to sinasabing bilhin nyo, pero ito kasi magandang klase talaga, WD. Kahit noon pa man yan, bata pa ako, narinig ko na yung WD-40 na yan. Basta pagtatanggal ng mga dumi ng kalawang yan. Pero marami na ngayon ano na lumalabas, lalo na yung mga pambike. Syempre naglabas sila ng panlinis, yung degreaser. Okay naman siya, kaya lang mas ano pa rin ako sa WD. Syempre negosyo yan eh, kung ano yung hinahanap ng customer, gagawa sila para makuha nila lahat yung market. So normal lang yun. Pero ako hindi ako gumagamit kasi mayroon naman akong WD-40. Pero mas mura yun ha. Hindi, mas mahal pala. Mas mahal yun kasi 170, 150 yata yung isang ano. Pero meron daw tigi 100. So parang WD-40 na rin. Ayan o. Diba kanina kulay brown na to, ngayon puti na siya. Tignan natin, no, napaputi na natin yung mga kalawangin na parts na kailangan natin. So ayan, ipapalit na natin. So bali ito, papalitan ko na rin lang spring
kasi mas maganda yung spring nito. At saka nga pala, no, tips ko sa inyo, halimbawa minsan nagpapalit kayo ng ganito, hindi eksakto yung ikot na ganun, possible sa spring din yun nagkakatalo. So nagkataon na kailangan ko rin palitan yung spring kasi hindi ko gusto yung spring, tapos tingin ko ito yung compatible dun sa butas nito, kasi kailangan pagkalagay mo yan may ikot mong ganun, may laban siya. Ito nung sinusukat ko siya, walang laban. Ayan, oh, ito yung butas, di ba? Ito yung butas, ilalagay natin na ganun. So bali itong lock na to, ang lapit na dito sa dulo. To dito dapat tatama yan eh, kaya lang pag nilagay ko siya, ayan, oh, walang palo. So talagang papalitan ko rin siya talaga, kasi dapat itong lock na to, pag kinabit mo dyan, dapat nandito siya, para pag nilagay mo yung lock, iikutin mo ganun, pepersahin mo siya, para pag kinabit mo sa bike may laban. So tatanggalin na lang natin to. Yan, yung spring nya okay lang din, kasi talagang papalitan ko din naman siya. So kung ang nangyari, pinalitan nyo ng spring, ganun pa rin yung layo nya, so mapipilitan kayo ngayon mag DIY nyan. Puputulan nyo, tapos babalikutin nyo dito, ganun lang. Kaya hanapin natin yung butas sa loob, may butas yan eh, kailangan tatama yung itong dulo na to doon sa butas sa loob. Yun ang lock nun. Ayan, ayan o, nakita niyo yung lock nandito sa tapat nito. So ilagay natin. Butas na to, ilalagay nyo dito sa yan o, yung mahaba na yan, yung parang nakabalikot na yan, kasi yun yung magiging lock mo. Papasok mo dito sa butas nito. Ayan, ito ang butas na to, ito kailangan pasok yan doon. Ayan, tapos yan, nailagay na natin, di ba? So may laban na yung spring. Ito dapat mapupunta dito yan, haharang siya dyan. So medyo matindi ang labanan nito, kailangan medyo malakas ang daliri mo. Ayan, gas, grabe. Ito lang talaga yung matindi na dito. So kailangan malakas ang braso mo dito, ang mga power. So ayan, gamitan natin ng plies. Layo. Yung mga galing. Yan. Plus. Okay. Subukan ko muna ipasok yung pin lock, baka sakali. Lang ilalagay ko sana na spring, kaya lang nung nilagay ko na siya dito, ayan, lagay natin yung butas para masakto natin. Ayan, nilagay natin, kaya lang tinutulak ko siya. Ayan, oh, nakalabas pa siya ng halos ano to, 3mm. So hindi ko malalagay yung pin lock, kasi ayan, so yung pin lock hindi lumalabas yung lock. So nakalabas yung lock dito, pin lock dito pag kinompress mo, kaya lang mayroon pa siyang isang ganito, parang spacer. Syempre pag nilagay mo yan,
Pag nilagay mo yan dyan, tapos tinulak mo, hindi mo na mapapalabas yung lagayan ng pinlock, nahirapan ka na. So hindi ko na gagamitin ito kasi sayang naman kung puputulin ko, magagamit ko pa ito sa iba. So yung dati na lang, ang mangyayari nito, balik tayo sa dati, then puputulan ko na lang. So naputulan ko na siya, kaya lang kukuhanin ko pa rin yung sukat niya kung gaano siya kalalim. Natin. So ayan, naputulan na natin. Ayan, nakita niyo yung lagayan ng pinlock, lumalabas na siya. So ibig sabihin ito eksakto na to. So ayan, bago ko nga pala siya putulan, no, dito bago ko siya putulan, gagawin ko, babalikin ko na muna para malakas ang power dahil mahaba pa yung dulo. So ayan, babalikutin ko na muna siya dito. So medyo mahirap lang talaga ang pag-DIY, no, pero kailangan tiyaga. Yan, nakapasok na yung dulo ng lungos natin. Dito natin pigilan. Yan. Yan, malapit na. Yan, hindi na nakikita sa camera yung ginagawa ko kasi hindi ko napapansin, lumalayo na kasi yung pwersa ko kasi malakas. So kailangan dito ng tiyaga, tsaka syempre lakas, tsaka kailangan maano yung pasensya mo kasi pag ano yung pasensya mo maiksi, nahihirapan kang gumawa nito, mainis ka kasi talagang so ito yung actual na talagang paggawa, pinapakita ko sa inyo. Yan, medyo mahirap nga lang pero tiyaga lang kasi gusto natin yung pyesa na maganda, na mas mura, DIY tayo. So ayan, yeah. So ayan, gawa na natin. So sukat ulit natin kung papasok na to. Malalim na siya, yun, lumulubog na mismo yung spring, so hindi na tayo hirapan, lagay na natin. Tapos medyo in-adjust ko kasi ang tigas pag dito nakatapat, so dito ko na lang nilagay bandang gitna para pag hinata kong ganun maiksi lang. Dito kanina nandito, so ang hirap na ulit natin, try natin may pasok. Ayan. Tigas pa rin. Yan. Yan. Pasok na natin yung pinlock. Yan. Pagka na ilagay na natin yung pinlock, medyo mahirap lang, hindi ko may tapat sa camera gaano eh. Yan, clip na natin ito. Tulak na lang natin ng long nose. Wala nang problema basta mailagay mo na yung pinlock, maiharang mo na dun sa sa yan diba, lakas. So ayan, meron na tayong roller na okay na pang road bike. So ito ikakabit ko sa carbon kasi maganda yung niya, maiksi lang. Tapos lalagyan ko ng titanium na cogs. So ayan, sana may natutunan kayo, bagaman mahirap talaga, kaya lang
kailangan dahil maganda yung roller na to, Japan to kumpara dun sa pinagkuha na natin. So ayan, sana nagustuhan niyo yung video ko, no? At try lang kung saan kayo mas madaling makakapaglagay ng pinlock na yon. Siyempre doon kayo, kanya-kanyang technique, no? Kung technique nyo mas epektibo, share nyo rin. Yun kasing sa akin, ano yun, ewan ko, pero sa akin yun ang madali para sa akin. So pag-aralan nyo rin, kasi lalo na yung pinakita ko kanina, yung consequences ng spring, kung hindi mo pinag-aralan muna yun bago mo ilagay itong pinlock, tutulak ka ng tutulak dyan, hirap na hirap ka kasi hindi mo mababa, mapapagod ka. So siyempre tingnan mo muna yung mga mangyayari pag nilagay, bago mo ilagay yung pinlock, natutulak ba pa loob. Kasi katulad nung pinakita ko yung spring nakasobra, kahit anong tulak mo yan, hindi mo maalalagay yung pinlock kasi nakalabas na yung spring. So yun, sana may nakuha kayo kahit konting idea sa mga video ko, no? At sana makatulong ako sa inyo. So ayan, advice ko lang sa inyo, huwag kayong magtatapon lagi ng mga piyesa, lalo na yung mga RD na magaganda. So nare-repair yan, so pag halu-haluin nyo lang yung mga parts, pwede na ulit. Kasi syempre mahal ang pyesa, kada bili ng pyesa. Magkano ng roller ngayon, yung ganitong roller magkano? 1.5, 1,000 yung hindi pa magandang klase yun. So ayan, sana ibahagi nyo to sa mga kasama nyo yung video na to, baka sakaling meron silang mga ganito, magawa ng paraan. So yun lang, salamat ng marami sa inyo. Sana subscribe nyo ako, yung mga video ko. Marami ko pang ilalabas na video about sa mga DIY at mga tutorial sa paggagawa ng mga parts ng bike. Salamat.